So what's up sa mga kahombre ko dyan? Mga gago, what's up man na naman nga pala to? At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutunghayan the biggest trans na manloloko sa balat ng social media. The biggest no to online gambling, yes to panloloko. The biggest clown, the clown of all clowns, the legend, mga kahombre ko, Lars Pacheco, palakpakan ang putang inang yan. San Pablo'y! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Eto ang page ko. Ang natatandaan ko lang na sinabi ko ay yung piga ng kalamansi. Pero totoo naman. Nagta-asawa ka ng 3, ang papangit naman. Hindi nga, dito love story. Ang mga mukhang katulong, di ba? Ano yung sabi mo? Ang mga mukhang katulong, di ba? Putang ina mo! Si Lars Pacheco ay isang Filipino social media influencer, artist, at contestant ng mga nagaganap na beauty pageant. Lahat na ata ng beauty pageant, sinalihan ito. Naging isang Miss Q&A queen ito ng programang It's Showtime at publicly open sa pagiging transgender niya. Walang masama sa pagiging transgender, bakla, tomboy, kahit ano mga kahombre ko, it doesn't matter. Hindi natin yan pwedeng i-judge sa pagiging ganun niya mga kahombre ko. But still, if it's needed to be called out, it shall be called out. Meron itong 213,000 followers sa IG, 404,000 subs sa YouTube, at 1.9 million followers sa FB. Kilala rin si Lars sa pagkakaroon ng isang relasyon kay Clyde Vivas, ang aking kaibigan, mga kahombre ko, na isa sa mga tumulong sa akin noong panahon na mayroon pang Battle of the YouTubers. Hello, Clyde! It's so sad na dito ulit kita makakamusta sa video na to. My God! Si Clyde Vivas ay isang Filipino content creator na mayroong 170,000 followers sa TikTok at 230,000 followers sa FB. Naging participant nga ito sa Battle of the YouTubers kung saan lumaban ito ng basketball at siya po ang bumubuo sa team Good Boys. Nagsimula ang issue sa pagpalit cryptically ng profile picture ni Clyde sa anyang Facebook. Nakikita natin dito, no? Parang naging anime bigla si Clyde. Pag mga ganito, may pinagdadaanan yan, ha? Mga kahombre ko. Noong August 20, 2025, nagkaroon ng isang post si Lars Pacheco ukol sa nangyaring hiwalayan nila ni Clyde. 7 years it was. No regrets, just memories made. I wish you healing. I wish myself forgiveness. Okay, sayang mukhang okay naman silang tingnan, mga kahombre ko. So para sa mga hindi nakakaalam, mga kahombre ko, si Lars Pacheco po ay hindi bakla, ha? Si Lars Pacheco ay transgender. Mas iba na po yun, mga kahombre ko. Like, wala na siyang ari ng lalaki, nagpalagay na siya ng ari ng babae. Tama, ganun yun, di ba, mga kahombre ko? So, yes. So, iba na po to sa pagiging bakla, if I'm not mistaken, di ba? Ikaw kaya magpakapa ng titi sa bakla? Putang inan to, bakit yung mga ibang tao pa dinadamay mo? Babae na siya, kumbaga, di ba? Yun. Nagkaroon naman ng isang post ang kanilang kaibigan kung saan ay kinontak niya ang both sides para malaman ang pangyayari. Minsan, kailangan ng space para maghilom para hindi matitinag ang pagmamahal ng 7 taon. Umaasa ako may happy ending pa rin sina Lars Pacheco at Clyde. So, itong babae na to, I think kaibigan niya to, no? Kaibigan nila ito. Anyway, every breakup has 2 sides. Huwag tayong magmadali sa conclusion. Sa halip, ipanalangin natin na mahanap nila ang peace at healing na deserve nila. Hindi natin hawak ang dahilan, pero hawak natin ng respeto. Let's choose to be kind. Healing ang kailangan nila. Hindi bash. Tama to, mga kahombre ko. So, literal na maganda, no? Maganda na lagi lang tayo nasa gitna as of now. Pero ang lumalabas po kasi dito, no? Ayon sa social media, umami naman yung trans, si Lars. So, tingnan natin. Let's move forward. Makate ang mga bayag nyo, mga animal kayo. Sa confirmation, nagpalit na din ang cover photo si Clyde from kasama niya ang kanyang kasintahan
to solo. Kita natin, no? Napakarami pong reactions. Naglabas na din ng isang pahayag si Clyde sa nangyaring hiwalay nila ni Lars. Ito, mahaba-haba to ha. Sit back and relax. Kita mo nga ako, puti ko. Sitting pretty lang ako, pasuklay-suklay lang ako kahit wala akong buhok dito, men. 7 years! Sa loob ng 7 years na punong-puno ng pagmamahalan, walang pinagsisihan, nirespeto at inalagaan, pinaglaban sa lahat. Naalala ko nga nung una tayong nagka-chat, hanggang sa una tayong magkita, hindi ko alam kung paano ako haharap, na-excite na kinakabahan. Hanggang sa lagi-lagi na tayong nagkikita at unti-unti na nagkakakilala ng lubusan at nabubuo ang pagmamahala natin sa isa't isa. Hindi ko lubos akalain na ikaw ang makakapagpabago sa akin. Salamat sa iyo kasi natuto ako magmahal ng sobra-sobra higit pa sa sarili ko. Nakakalungkot lang na iniwan mo ko habang natutulog ako at nag-iwan ka ng mahabang mensahe para sa akin. Sana kinausap mo muna ako para alam ko lahat ng gagawin. Pero ganun siguro talaga. Nawalan ka na din ng pagmamahal sa akin, nagsawa ka na. Sabi ko nga sa iyo noon nung pinaglaban kita, hindi ako magsasawa na mahalin ka dahil pinili kita. Kaya lang, bakit nag-iba? Sorry kung masyado akong na-over sa pagmamahal sa iyo, nawalan na ng challenge ang lahat. Huwag ka mag-alala, kakayanin ko dahil sa bawat araw na magkasama tayo, gumigising ako ng may katabing ikaw. Yung may kikis sa akin, yung may yayakap sa akin. Nung bago mo ako iwan, ramdam na ramdam ko yung yakap mo na mahigpit sa akin. Yun na pala yung huli ko na mararamdaman sa'yo. Sobrang sakit. Pero alam ko sa sarili ko, kakayanin ko. Sana mabasa mo to. Mag-iingat ka palagi. Huwag mo kalimutan magdasal. Mahal na mahal kita. Paalam. Oh my goodness, mga kaombra ko. So, napasakla po ng ending na to, no? Parang ang lumalabas nag-iwan lang ng isang mensahe si Lars even after 7 years kung saan siya ay namamaalam at nakikipag-break na. Bakit ganoon? Ang sakit! My God! My God! Naglabas ng isang video si Lars kung saan ay sinaad niyang ginagawa niya ito para sa kanyang peace. Para makaabante ito. So kagabi, I announced publicly that I ended up my relationship with Clyde. It was beautiful 7 years, but hindi na kasi pwedeng magpatuloy yung 7 taon pa na yun. So I cheated on him once, twice, thrice, and I could stand anymore seeing him loving me so much with all of his heart. And all I can do is to give him pain. So I decided to end it up. So, umamin, mga kahombre ko, na niloloko niya lang si Clyde ng paulit-ulit. Wow! Oh, di ba? So, to their friend, paano ka ngayon hindi makakapag-judge? Ang hirap din gumitna sa sitwasyon na to kasi umami na. So, kitang-kita na po natin kung sino ang mali. Kung nandito na sa personal yan, tignan mo! Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yung mga nagawa ko. Hindi ko kilala yung sarili ko na. But all I know is, lahat ng yun is my choice. I mean, those cheating that I did, I wouldn't say it's an accident. I choose to do it. And that's the reason why I wanted to end it all. Oh my God, man! So, this person is just as real as me. Sino bang linoko mo dyan, MG? So, kahit mali, parang natututo na akong irespeto to. My God, man. I couldn't stand to be with Clyde, knowing that I have feelings for others. My God, this person is super duper real! Ang dami nagsasabi, sayang yung 7 years. Tagal nyo na, dami nyo ng pinagdaanan. Pero kasi hindi ko alam kung ano ba, dapat ba akong manghinayang or yun ba yung dapat kong panghawakan yung tagal kaysa sa kung anong totoo kong nararamdaman ngayon. Kitang-kita na po natin, mga kahombre ko, kung sino ang mali. At ito po si Lars Pacheco. Siya naman talaga yung mas sikat, no, sa dalawa. So, tama itong ginawa niya. She's actually risking everything here. Kaso, wala Mas pinili niya maging totoo. And actually, I salute this type of people. Kasi itong mga ganitong klase ng tao, ibig sabihin, maayos to. Pagka ganito. Kaso lang, nagkakamali talaga. People makes mistake. Every single time. Wala tayong magagawa dyan. Kailangan lang natin humingi ng patawad, pasensya, and repent to the Lord. I think that's the right thing to do in this case. Kaso, syempre, mga kaombre ko, ito naman relasyon, no? So, kaso 7 years, tas umamin siya na niloko niya ng paulit-ulit. My God. Loko-loko ba kayo? Sa ikalawang video,
ay tinalakay naman ito ang mga cheating experience niya. 3 beses niya daw ito niloko, mga kahombre ko. Grabe. So the first time, it was in Makati. We're drinking with a friend, just the two of us. And then it's almost 6 a.m. in the morning. I was really drunk. And then there's this Taiwanese guy that joined in our table. And then I just woke up. Nakatabi ko na siya sa bed. And it happened because, of course, I chose it to happen. And then, nung nagising ako, he was about to leave because he needs to catch a flight. So that's the first one that I cheated on Clyde. My God, so ibig sabihin may nangyari sa kanila. Grabe talaga mga kamatis, mga kaibigan eh. And then the next one is I was working out of town and then go to a bar. And there's this guy that keeps looking at me. And I look at him as well. And then it's just that we haven't got the chance to talk in that bar or go near each other. Just after that party, he messaged me and I was just like, out of nowhere, I don't know. Out of nowhere, I just gave my number. And then I told him na doon siya mag-contact because Clyde has access in my Instagram. So, after that, we really didn't get a chance to talk personally because we just looking at each other in the bar so far. And then, siguro isang buwan din na nag-uusap kami. And what made me really decide that I really need to let Clyde go is because of this guy. Because imagine, we don't exchange I love yous. We don't exchange intimate conversations every day for 1 month. It's just, good morning, san ka na? Nakauwi na ako. You can just count the conversations that we have. And I don't know, I'm falling in love with that man, with that guy. Even, I didn't know when his birthday. I didn't know ilang taon na pala siya. I just fall in love with him without talking. Personally, I mean, we didn't even have a phone call. And I don't know. That's the reason, that's the best. I mean, that's the huge part of the decision na tangina na in love ako sa iba. And hindi ko, sinasabi kasi proud ako. Hindi ko rin alam kung ano nangyari. Pero na-miss ko yung pakiramdam na kiligin. Na-miss ko yung pakiramdam na may magtatanong sa akin kung ano nangyari sa araw ko. Kung okay ba ako. Kung basta, I miss the feeling of being, important to someone. And the third one, and this is the worst, that I can somehow forgive myself. Nagpatid ako kay Clyde to meet someone. He's from Portugal. And yeah, it happened. And then that made the decision. If I still love him, I wouldn't do such things. I take full accountability. I know I did what I did. I'm not proud of it. Puro may lahi po ang trip nito, no? So nakikita natin na niloko niya talaga si Clyde. So, umamin naman din, mga kahombre ko, I'm sorry, man. I'm just sorry for Clyde because I know this kid and napakabait po ni Clyde, mga kahombre ko. So, ewan ko paano mo naloko si Clyde, no? Lars, kasi, sobrang legit, sobrang totoo nito sa'yo. Paano nangyari na niloko mo to? Parang napapaisip tuloy ako or mapapaisip ka talaga, no? Kasi, how? How in the world is this even possible na nanloko ka ng isang mabait at mahusay na partner? Alam nyo, mga kahombre ko, tulad ng kaganapan kay Lars, no?
Mapalalaki, babae, bakla, tomboy, trans, it doesn't matter. A relationship is still a relationship, no? Di ko kailangan ng dalawang babae para magbato-batopik! Pero mga kahombra ko, ito yan makinig kayong mabuti. Huwag niyong sayangin yung panahon ninyo. Kasi tulad niyan, 7 taon ang iginugol nyo sa isa't isa. 7 taon, mga kahombra ko. Kung ito man, matagal nang nangyayari, do not even try and try. Hindi, magiging ayos pa to. Sige, tuloy natin. Kasi mga kahombre ko, sa tunog ng kwento ng Lars, no, halata nyo mga kahombre ko na talagang desidido na siyang lokohin to. Kasi paulit-ulit niya to niloko and inamin niya. At least umamin ka na nagsinungaling ka sa akin, di ba? Nice, thank you. So in short, alam niya rin sa sarili niya na winaste niya ang oras niya, winaste niya rin ang oras ni Clyde. So dapat, nung unang beses pa lang na niloko mo na si Clyde, dapat humiwalay ka na. At least, malesen yung sakit. Ganon yon mga kaombre ko. Bakit naman ganito ginawa mo, Lars Pacheco? Napakasaklap naman ito, no? Plus, nag-aksaya ka pa ng pagmamahal. Tapos, parang ang nangyari, tinarantado mo lang yung partner mo. Grabe, yan yung maaalala niya sa'yo forever. Tarantado ka, hayop kayo! Ha? And isa pa, ginawa mo na nga lahat, hindi ka pa nagpaalam ng tama. Instead, nag-iwan ka lang ng isang letter. Si Lars, na nakilala bilang isang individual na ayaw sa sugal, ay nagawang punahin ng mga tao. Netizens, pag sugal bawal, pag cheating pwede, tapos ads mo, not this time. I'm breaking down. No to online gambling. So, Mga ipokrito! bakit yan? Anyway, hindi naman niya to handle, mga kahombre ko, no? Facebook po itong ads na to. Totoo naman yun. So ito mga kahombre ko, hindi to ginusto ni Lars Pacheco, itong ads na to For your information, hindi siya naglagay nito. Parehas pangit yan, mga kahombre ko. Kasi ang mag-promote ng sugal, ang isang influencer, mga kahombre ko, hindi po bawal. For your information, hindi bawal. Wala pang lumalabas na artikulo na nagsasaad na bawal mag-promote ang isang influencer. So, walang ganon. Yan ang totoo! Yun nga lang, pangit sa panahon ngayon. Dahil sa mga pinaglalaban ng gobyerno, pinaglalaban ni Gento, ni ganyan, pangit. Pero hindi naman, hindi pwede. Samantalang yung cheating, ganon din ang bigat, mga kahombre ko. Wala namang pinagbabawal doon. Kaso, pangit nga lang. Same lang yun. So, same siya na scene na mabigat. Kasi parehas kayong may pinapaasang tao. Ganon, ewan ko. Di ba? Putang inang itong makagago na to, hayop na to! Pero baka mas may chance ka sa sugal. Kasi sa sugal, pwede kang manalo, pwede kang matalo. Di ba? Hindi ka sure. Dito, pagka tinalo ka, tinarantado ka ng partner mo, wala na, game over na. Tapos na, ang inyong usapan, niloko ka na. Mga demonyo, lalo na ikaw makagago ka, puta ka! Naglabas rin ng isang video si Clyde upang ikwento ang kanyang side nang malaman niyang panloloko sa kanya. Ilang araw na ako walang tulog din, 3 days simula nung nalaman yon. Nagkaroon ako ng anxiety. Lagi ako nagpapa-BP ngayon dahil lagi ako nag-chills. Nalalamig yung buong kamay ko, paa. So nag-worry din ako sa sarili ko dahil gusto ko pang mabuhay. Alam niyo naman, syempre masakit talaga para sa akin yun, nung nalaman ko yun. Pero guys, wala na tayong magagawa. Nangyari na. So, bago ko malaman lahat yun, 1 week ago, siguro, napapansin ko na si Lars parang lagi siyang balisa, lagi siyang malungkot. Ang sabi ko nga sa sarili ko nung napapansin ko siyang ganun, may something wrong or may problema siyang siguro iniisip. Kasi iba yung pakiramdam ko rin na parang gusto ko siyang tanungin kung anong problema, pagod ka ba, ganun. Kasalanan ko rin kasi hindi ko siya siguro tinatanong. Baka mamaya, yun na pala yung time para tanungin ko siya na aminin niya sa akin lahat ng mga pagkakamali niya. Nung nalaman ko yung may 1 month na siyang nakakausap, kasi yung sinabi ko sa post ko guys na nag-iwan lang siya ng mensahe, ang ibig ko sabihin dun is nag-iwan siya ng mensahe sa akin sa messenger. Chinat niya sa akin. And then yun nga nalaman ko na hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 3. 3 beses niyang nagawa sa akin yun na wala akong kamalay-malay. And then inisip ko rin, nung nalaman ko yun, inisip ko rin sa sarili ko na
deserve ko ba yun? Parang, may nagawa ba akong mali para magawa niya yun sa akin, di ba? Binabalik-balikan ko yung mga taon na ang saya namin, wala kaming iniisip na problema. Feeling ko, wala talaga akong nagawa, guys. Kasi, buong buhay ko binigay ko sa kanya. Sorry. Kasi buong buhay ko binigay ko sa kanya talaga eh. Yung sa 7 years na yun. Sobrang hirap tanggapin. Pero alam ko, makakayanan ko to eh. Hindi man ngayon. Pero alam ko, lilipas din to. Sa loob ng 7 years, ang dami ko rin natutunan sa kanya talaga. And sobrang thankful ko dahil nakilala kita. Talaga. Gusto ko lang din sabihin sa'yo, bago ko tapusin tong video na to, na mahal kita. Sobra. Mahal kita. Pero kailangan kitang i-let go. Mga kahombre ko, nakilala ko personally itong si Clyde at napakabait po nito. Nakakalungkot, mga kahombre ko. Nakakalungkot. Kahit puso niya'y sugatan at niloko, inuuna pa rin ni Clyde ang kaligtasan at kapakanan ni Lars. Iyan ang tunay na pagmamahal, hindi galit, kundi malasakit at dignidad. Napaiyak mo na naman ako, Clyde. Pasabog si Akla, no to online gambling but yes to cheating. Preaching the right thing in public while doing the exact opposite behind the scenes. Oh my God. Sobrang talino nito, mga kahombre ko. No to online gambling, yes to cheating. Sometimes letting go is the hardest yet most loving thing we can do. We can't force someone to stay or make them love us if their heart is no longer happy. Remember this, you are worthy of a love that flows naturally without doubts or conditions. Trust God's timing and He will send you someone who will cherish you, match your energy, and love you the way you truly deserve. I know how it feels to be left behind. The pain of giving your all and ending up with nothing hurts deeply. That's why I feel for Clyde. But I also see Lars' courage in admitting her mistakes. Even if it doesn't undo the hurt, in the end, love stories don't always end the way we dream. But both sides deserve healing and peace. So ano ba natutunan natin dito, mga kahombre ko? Ito po ay napakatindi at makabuluhan sana, no, na love story. Kaso lang, wala talaga. Kapag nanloko ka, nanloko ka. Loko-loko ba kayo? Pero ang isa sa maganda dito, mga kahombre ko, hindi naman nagsinungaling si Lars. Inamin niya instead sa public, sa mismong partner niya. Na-save niya ba? Not really. Pero kahit papano nakakabawas yon, mga kahombre ko, ng kasalanan. Kasi nagsabi ka talaga ng totoo. Yun ang best ever na para ma-reduce mo yung damage. Damage control, tawag doon. To my friend, Clyde, kaya mo yan. Man, alam mo yon, umabante ka lang sa buhay mo ng mas maayos, mas tahimik, mas pacific. You can do this, man, for sure. Tangina nyo, ano ba yung postpartum na yan? Ba't nabuo yung salitang yan? Putang ina nyo, eh, di kami rin, meron. One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.